Let's go to the house of the Lord. Si David din po nagsabi sa Psalms 84 verse 10. Sabi ko ni David, better is one day in your house or God's temple, in your courts, than 1,000 elsewhere. Sabi ni David, I would rather be a doorkeeper. A doorkeeper po yung taga-bukas at sara ng pinto. Ang tawag natin doon ay ushers. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Yung isang araw po, sabi ng Bible, no, ay napakahalaga sa presensya po ng ating Panginoon. So, umaga po ito, ang ating pong pag-aralan ay naka-akma pa rin po. Ibinaba po ng leadership ng John Church Worldwide na ang ating pong team ngayong November and December ay nakasunod sa ating pong tema ng anniversary po natin. Sino po yung pinaka-attend sa ating very historical JL 40th anniversary? Taas ang kamay. Umalapang ako sa Panginoon, praise God. Yung mga nanood sa TV, sa online, ayun, praise God, no? Ang presensya po ng Diyos ay kumikilos wherever we are. Amen? At ang ating pong team ay call for revival. Sabi niyo po, call for revival. Si Habakkuk po ang nanalangin sa Book of Habakkuk chapter 3 verse 2. Ano po ang prayer po ni Habakkuk? Sabi ko ni Habakkuk, Lord, I have heard your speech and was afraid. Narinig po ni Habakkuk ang tinig ng Diyos at siya po ay natakot. At ito po yung naging prayer po ni Habakkuk. O Lord, basahin pa natin yung may naka-underline sa ating pong slide. Yun. Slide number 2 na po tayo. Yun. Sabi ho ng Habakkuk chapter 3 verse 2, yung naka-slide nakaguhin po na naka-strike na word. Basahin pa natin na lakas. 1, 2, 3. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known in wrath, remember mercy. Panahon po na ang bayan po na kinabibilangan po ni Habakkuk ay unti-unti nakakalimot sa Diyos. Ang sabi ko ng background ng Book of Habakkuk, ang karamihan po sa mga anak ng Diyos na time ay napaka-careless. Actually po, masyado nang napakaliit ng time nila to worship our God. Yung ibinibigay po ng panahon sa Diyos ay very minimal na lang. Masyadong abala sa maraming mga bagay ang kababayan po ni Habakkuk that time, kunti lang yung kanila ibinibigay ng oras sa Diyos. Para sa panahon po ngayon, noong panahon po ng pandemic, anong year po yun? 2021 hanggang 2022. Until lang naman po, pero pa na naman pandemic. Noong panahon po ng 2021, pumutok ang Bulkang Taal. Tama ko ba? So, nauna yung Bulkang Taal no, January. Pagdating po ng February, hindi ko alam kung ano magsimula yung pandemic eh. Pero nung nagkaroon po ng pandemic, akala ko natin, pangalimwan lang. At anong dinulot? Anong dinulot? Ngayon po rin po ninyo. Hindi mo sa kanya salamat sa Diyos. Buhay ka pa hanggang ngayon. Di ba? Nung panahon po ng pandemic, marami nang takot. Alam nila, baka sila ay konting ugulang. Akala mamamatay na. Di ba? Nung panahon po ng pandemic, lahat tayo ay apektado. Di ba? Yung ating puso na face mask. Hanggang ngayon, face mask pa rin po tayo. Dahil naiingat, sabi ng mga doktor. Kahit pwede na ho, pwede na, hindi nag-aanong bawal. Nung panahon ng pandemic, napatunayan po natin, yung kilala ko kung isang malapit sa atin na congressman at mayor po ngayon, sabi niya, alam mo, Pasko, napatunayan po ng pandemic, hindi mahalaga ang pera. Di ba? Kahit ang mayayaman po, dumating yung point na nawala yung value ng pera sa kanila. Lalo na kapag wala silang bakuna. Di ba? Pag nakalak ng mga barangay, hindi sila pwede makalabas. Kahit mayaman po, hindi pwede makabili. Pag walang vaccination card, walang bakuna, bali walang halaga ng pera that time. Pero ang katapatan po ng Diyos, hindi tayo pinagkulan ng ating Panginoon. Palapakan naman po ating Panginoon. Ano ba? Ang katapatan po ng Diyos, buhay tayo hanggang ngayon. Hindi tayo naging ako. Amen? Yung kapitbahay po namin, umuwi lang po ng Pilipinas para prepare ang 3rd anniversary ng kanyang pong anak. Mayaman po yung si Daddy. Pag nakikita mo natin palagi, Daddy, morning! Taga-ano po sila, taga-US. Makasama, kapitbahay wala. Nauwi lang po ng bahay para ng bakasyon ng mga ilang linggo. Pabalik naman ng US. Wala akong bahay, wala naman sa bahay nila. Umuwi lang po ng Pilipinas para i-celebrate ang 10th anniversary ng kanilang anak. Inugulo po si Daddy, tapos na-combine sa pinakamamahal hospital sa Alabang. Inabot po ng 1 week.
namatay din po si Daddy. Ang bill po na biniyaran ay 1.2 million. Isang linggo lang po. Nung nasa ICU, marami nag-pray. Si Daddy po, marami siyang gusto gawin sa bahay nila. Sabi na, Pastor, ito, papaayos ko ito, papagawa ko ito, bibili kami ng gano'n. Kasi mayaman po sila. Marami silang pera. Pero nung namatay, 1.2 million ang bill. Kaya na bayaran po, mayaman po sila. Pero yung buhay ko ng tao lang, yung buhay ko na pinangalan sa akin ng Diyos, hindi natin hawak. Lahat ng plano niya, na binabanggit sa akin. Sabi ko, gano'n lang pala kay Kristo rin, Peter. No? Kaya minsan yung pagkaplano natin, pag hindi ka nauwa ng Diyos, baliwal na po yun. Pero pag nauwa ng Panginoon, sigurado kong gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Palatakan po natin ang Panginoon. When God brings revival sa pamilya po natin, sa ating pong personal na buhay, pag sinabing revival sa ating pong mga buhay, kanina Sister Ford, nag-testify po siya ng kanyang healing miracles. Amen po ba? So, ang revival po, nagtutulot ng panibagong kasignahan ng paglilingkod sa Diyos. Apat na bagay po. What is revival? Ano ba ang revival? Why need revival? Ba't kailangan mo na revival? Mga po, why do revival stops? Kailan mo ito ang mga makilang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? And number 4, how to respond to revival. Bilisan ko lang po. Ano pong revival? Ang revival po is the restoration of God's presence to His people. Ibinabalik po ang kauhawan ng tao upang sumamba sa Diyos. When was the last time excited po tayong umattend ng Sunday service? Nasa kamay. Kailan po yun? Kagabi? Nung Sunday, may kapatiran po tayo. Konsihalan po siya. Every Sunday po yung asawa niya, hinahatid lang ng motor. Hinahatid lang ng motor. Yung lalaki po, hindi umatid ng church, hinahatid lang ng motor yung babae. Tapos po, uuwi na yung lalaki. Sabi ko, kuya, matay ka ng church. Sabi niya, tsaka na pastor, medyo maraming ginagawa. Sunday po yun, wala namang trabaho. Hinahatid din ang asawa sa church, dahil member natin music ministry. Ayaw mo din ng church. Until one day, na hospital, na ICU. Sa ICU mo ba, mura ang bill o hindi? Mura o hindi? Mahal, no? Na ICU po. At doon sa ICU po, He gave a vow sa our God. Ano po sabi niya? Lord, pagalingin mo lang po, aatin na ako ng church every Sunday. Biyaya po ng Lord, sa ICU po siya, nag-pray, ay pag-build sa Panginoon, at after ng mga ilang buwan, nakalabas na pang-hospital. Ang unang ginawang himala ng Lord, wala silang binayaran kahit sino. Palatakan po natin ang Panginoon. Hindi na naman malakpas ang Diyos. At nakakahimala. Wala po mabayaran, no? Example po, pag kayo, huwag naman sana. Pero example po, kayo hindi babayaran bill. Pero bigla sinabi niya, okay na po, bayad na lahat, wala kayong maalalahan. Ano po ang pakiramdam nyo? Gusto mong lahat ang kayo naman, madalibihin mo eh. Tama lang kayo, gusto mo lahat ng nasa church talagang kakaya mo, salamat sa prayer, salamat sa prayer. Tama ba? Iba yung excitement. Bakit po? Wala kang binayaran. Noong time na nasa ICU yung asawa mo, marami yung prayer, kailangan mo rin himala. Kaya di pa alam ang himala. Simula ko na siya nakalabas ng hospital, how many months from now, every Sunday, hindi ko absent ng pagdalo sa gawain ng Panginoon. At ito lang ang Diyos. Sabi namin, hindi naman pala. Hinihapan gumastos ng kalahating milyon. Hello? What's my point? Hayaan mo natin ang ating pong mahal sa buhay. Diba? Pag-checkaan po natin, pag-pray natin, pag tayo ang ginawa, i-invite every Sunday. Bakit po? Ang Sunday po, it is our worship to our God, our holy day with the Lord, our Sabbath day with our God. Amen po ba? Kung kinakantayin na, mapaisilip pa, bago pumatay ng church. No? Mahal, magastos. Kaya angat buhay, malakas. Sabihin sa kanya, yung buhay mo, hindi mo hawak. Mahalaga angat buhay tayo, malakas tayo, naglilingkod tayo sa ating pong Diyos. Amen? Amen po ba? Ang revival po ay a product of all Christians praying, nananalangin, and singing the Holy Spirit's presence. Kaya hindi mo pwede din palagi kaninahan ang pag-iros po ng Banal Espiritu Santo. Ang revival po, next slide po, is supernatural. So, yun po, supernatural. Hindi po ito gawa ng tao. This is the work of our God. Supernatural event in the church and society, it is a work of the Holy Spirit which brings an overpowering presence of God. Basa ko ba sa likuran? Sa likod po, basa po.
yun? Yun. O, kailangan na salamin. Salamin. Kailangan mo na salamin. No? Yan. Sabi rito, overpowering and usage of God's presence leading to, ano po ang mangyayari? Uplifting, inspired worship. Kaya nga po, kahit kantahan mo lang, basta po tayo. Kaya po ba? Kantahan ka lang, umiiyak ka na, daman-daman mo lang kung gaano mabuti ang Diyos sa buhay mo. Nagpunta ka rito sa mga ganun jeep, hindi ka na aksidente, iningatan ka ng Diyos. Pinagpala mo tayo ng Panginoon. Amen. Bagong assignment ko po kasi ito, no? Kapatid Peter, no? Nung in-offer sa akin ito, nung mas mato kay Derek Virgie, Pastora Janet, nung in-offer po sa akin ito, wala tayong dalawang isip. Una, may word ng Lord sa akin. Pangalawa, natulungan nga po sa Pastor Winnie. No? Sabi ko, ang GIL das kami bago una. Nung una, nung RF, sabi ko, Lord, ang GIL das kami ay walang pastor kasi napromote yung pastor nila. Ang GIL po, maraming pastor. Meron tayong 15 Sunday services. Meron tayo sa GIL May mismo, meron tayong dalawang service, meron tayong Labanya, Takatang EDSA. May gawain po tayo on. Meron tayo sa ACM, Navarro. Dalawang service po yun. May Pasong Kawayan, may Manggahan, hanggang doon sa may Biglatan, may gawain po tayo. Very please, sila Pastora Mila, at Manggahan sila Pastora Nori. All in all po, mga 15, Sunday service. At sabi ko, Lord, ang Gentry po ay district po kasi tayo. So, isang po tayo, distrito, na bunga ng panalangin po natin. Ang Gentry po ay naging isang lone district. Para pangapo natin ang Panginoon. Praise God. Ito lang po. Malapunta ako ng Palapitan noong Sabado, kami Pastora. Nag-shortcut kami, ginamit namin yung waste. Nung pauwi na nung Sunday, yung hapon, sabi ko, patay-reunion pala. Sabi ko, ang last kami. Kasi pumunta ako ng kawin eh. Pero ini-enjoy ko po yung layo ng biyahe. Bakit po? Ang paglilingkod ko sa Panginoon ay hindi na lumili ng lugar. Amen? At pala ng Diyos. Ang paglilingkod sa Panginoon, ang motivation mo because you love our God. Mamahalin mo yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Yung Diyos na nagpatawad sa iyo sa lahat ng kasalanan. Yung Diyos na hindi ka na niya pinatawad, hindi ka na piligtas, binigyan pa ng pagkakataon makapaglingkod sa Kanya. Kaya sabi ng Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are, ano pa sabi ng Bible? Sabihin mo, irrevocable. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Ang sabi noon, it is without repentance. Nagkataliho ba kayo? Yung sa Kanya, hindi nagkamali ng pagtawag sa iyo ang Diyos. Kahit anong mangyari sa iyo, maging sino ka man, maging ano ka man, wala ka naman. Hindi nagkamali ng tawag at pagpili ang Diyos sa iyo. Amen? Sabi mo na tayo, before we were born, God knows our hearts. Sabi mo na Isaiah chapter 49, verse 15, our names are written in the palms of God's hands. Tingnan nga po yung palad po ninyo. Tingnan niyo po yung palad ninyo. Kapain niyo po. Matigas po po, matigas. No? Maraming kanya. Sabi ng Bible, your names are written in the palms of God's hands. Nakaukit na po yung pangalan ni Brother Peter Philip, no? Sabi ko, mga pulo mga disciple yung mga nasa GIL, tapos propeta, weird na. Ganyan na lang. Mga biblical character. Inukit po na ang pangalan po natin dito. Ibig sabihin po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Actually, sabi mo naman ni David, we are God's apple in the eyes of our God. Tama mo ba? Bilisan ko lang po. At medyo tayo ay tumatagal. Sabi dito, yan, leading a deep conviction of sin, even among those outside the church, yung mga unbeliever po. Pag meron ng revival, yung mga Kristiyano ay maglilingkod sa Lord, magiging passionate. Yung mga nanlamig ay babalik sa Diyos, habang yung mga non-Christians. Sa MIS po, meron tayong guest, no? Visitor, meron residents, non-residents. Yung mga first-timer po, dapat sila ay residents, non-Christian. Ano mo, Brother Philip? So, parang nagugulat si Brother Philip. Meron tayo ganon. So, yung first-timer po, dalawang klase. Merong may non-Christian, ay meron guest. Yung guest po pwedeng GIL from different places, umatin sa atin. Guest natin yun. Pero yung unbeliever na umatin sa atin, meron pa rin category kung yan ay resident o non-resident.
So, mahalagang ating pong iniimbitahan sila. Pag umunod sa atin yon, merong revival na mangyayari sa ating pong komunidad, sa ating pong marketplace, at sa buong bayan po ng Dasmariñas. Sa ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Supernatural drawing of people together and outpouring of love for one another, and of which leads to a huge number coming to faith. Maraming naliligtas. Amen. Kapag yung kapitbahay mo na nabahaginan mo, dahil binigyan mo ng isang platitong ulam, pare, meron kaming bagong-bagong lutong pinakbet. Sino ko yung mahilig sa pinakbet sa kamay? Pakbet, no? Iba't ibang klase ng luto ng pakbet, no? Merong pakbet na may tinola, ang dami sa gawin. Meron maraming bagoong, mga matika. Binigyan mo yung kapitbahay mo, no? Kada bigay ko na doon, pinag-pray mo, Lord, yung kakain ko, mag-born again. One time, sasabihin sa'yo, Sister Pearl, saan ka ba umating church? Mas palagi na binibigyan ng pagkain. Hindi po ba? At nadala mo sa Panginoon. Mahalaga po. Sabi ng Bible, Luke chapter 15, nagkakaroon po ng rejoicing in heaven ng mga anghel kapag meron pong nag-born again dahil napakinig mo sa salita ng Diyos. May tinatawag po na as a Buri revival. Yan po. Ang revival na ito ay hindi ito yung revival na nangyari po sa Azusa. Hindi po. Ito po ay kwento ng isang revival na naganap sa eskwelahan, sa isang school, university, campus at lumaganap sa iba't ibang mga eskwelahan, even outside the country. Maraming na born again, hindi lang estudyante, kundi mga teacher, even mga magulang. Sabi ho, ang simula po ito, Asbury Revival, sa isang university pong Asbury, has known to the years for its history of great revival. There have been several occasions when significant moves of the Holy Spirit, kasabi po nito, ay have swept the campus and reached across the nation. Yung revival po ay simula sa Asbury University at kumalat po sa iba't ibang mga lugar, even beyond every countries. And in February 1905, during a blizzard, a prayer meeting in the men's dormitory sa mga kalalakihan is spilled out to the rest of campus and the town of Wilmore. And in February 1908, 3 years after, revival broke out while someone prayed in chapel, and the revival lasted 2 weeks and was signified by prevailing prayer and intercession. Kaya mahalaga po yung prayer gathering. Sabi po, prayer gathering. Prayer gathering, prayer meeting, tayo po ay midweek, no? Midweek service, combination po ng prayer gathering, prayer meeting. Mahalaga po ito. May ginagawa ang Diyos. Amen? May ginagawa ko ba ang Diyos? Amen. Magsimula sa isang pananalangin. At sabi ko, in February 1921, the last service of a planned revival lasted until, anong oras po? Mula 6 a.m. And services were extended for 3 days. Kaya mo natin atin po yun? Nag-praise and worship ng alas 6 ng umaga at non-stop, take note, non-stop. Tumagal ng 3 araw. Walang ibang ginawa kundi magpuri, sumamba, manalangin sa ating pong Diyos. Amen? That is what we call as Buri Revival. Ibang klaseng experience. And in 1950s, a student testimony of led to confession, victories, mga estudyante po, nagpapatotoo na mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay po nila. This went on uninterrupted for 118 hours and became the second leading news story nationwide. Grabe, no? Pinag-usapan na po sa buong bansa yung ginagawa ng Lord na revival sa Asbury. It is estimated that 15,000 people found a new experience in Christ and as a result of this revival and witnessed things that went out from it. Kaya hindi po pwede po na tayo ay tayo lang. Ganyan po ba? Ganyan po kayo. Basta kaya hindi pwede tayo lang. For the other people for them to hear the news or the good news, dapat po i-reach out po natin sila. Amen? Kaya nag-open po tayo ng mga outreach, meron tayong mga extension, meron tayong mga home churches, meron tayong company outreach. Ako po ay naging chairman ng school ministry. Sa Paranaque po ng time na yun. Si Pastor Artes po, chairman ng KKB. Ako ay ESCOM. Kami ay mag-best friend. Mag-best friend kami ni Pastor Artes eh. Kung naniligo sa kanya, dumadaan lahat sa akin, malibigan. Dumadaan lahat sa akin.
Kaya lang, yung time na ako naging human hater kasi for 5 years kasi nung time na gusto ko na mag-serve sa Panginoon, first year college, sabi ko, Lord, I want to serve you with all of my heart. Meron akong girlfriend, unbeliever. Kasi patapos siya na lang ako nung time na yun. Yung girlfriend ko po, hindi naman magandahan, pero siya na naman ang muse sa buong school namin. Yun na naman. Kaya hindi siya mag-iisip ko ako eh. So, naging girlfriend ko po. Bumuo na kami ng maraming pangarap. Sabi ko, pag ako na ako ng college, CPA. Yun ang pangarap ko, ano? Pero hindi pala yun ang gusto ng Lord. CPA, sabi ko, magkakaroon na ng sariling bahay ko pa, may kotse, may office tayo, may sarili ng pamilya. Nabuo na ng mga pangarap. Pero hindi pala yung gusto ng Panginoon. First year college ko, anniversary namin na ipag-break sa akin. May dala akong chocolate, saka may dala akong flower. Na ipag-break sa akin. Para akong pinagtakluban ng tadhana. Tama ko ba yun? Broken hearted? Yes! Ano nasa ko? Talaga magpapakamatay ako na time para piling ko, end of the world. Sabi ko, surang lumikot sa Panginoon eh. Pinalis na Lord yung girlfriend ko na ang pinigyan. Tama ba? Yung pala yun, ano? 5 years naging human-hater ako for 5 years. Wala akong pinapasing babae. Pero syempre, sa gawain lang. Ministry. Pero ito naging pray, wala. Wala akong piligaman. Ang tirato 5 years po, yung aming pastora Elna, sa Paranaque po, sabi niya, ayoko magkaroon ng boyfriend na pulis. Kayo po, asawa niya pulis. May marami silang anak, malalusok, malalaki. Gusto ng Lord, pulis asawa niya sa ayaw niya. Nung sabi ko, Lord, siguro panahon na mag-pray ako ng leading lifetime partner ko. Mga kabataan, no? Pag nag-pray tayo, dapat lifetime partner. Hindi yung si Aida o si Lorna o si Pen. Wala akong Christian kay boy. Hello? Amen? Dapat po, pag nag-pray tayo sa kinalaga na hanggang altar na yung papanalagi mo. Hindi yung mag-un kayo ngayon, bukas mag-un ka kayo. MU, anong MU? Mag-un. Mag-un. Bisaya kasi mag-un. Ang mga babae naman po, dapat pag may pinanligaw at pinag-pray, talagang situin na hanggang altar na yun. Amen? Pero sa mga kabataan, mag-aral muna kayo maigi. Hello? Okay lang muna may crush pag-pray. Okay lang yan. Hindi naman tayo mag-abnormal na tao na walang pakiramdam. Okay na na may crush, pinag-pray mo yan sa Lord until perfect time. Mga 30 years old, pwede ka na manligaw, malipili. Pinatapos si malipili, pinatapos. Ayun, tamang araw ko, 30 years old, pwede na manligaw. Alam mo yun, tagal mo ng pastor, hindi naman po. Nagpakasal ko 25 years old eh. Ako yung naging pastor 20 years old. So, yun yung move ng Lord sa buhay ko. Iba't iba ang kwento ng buhay po natin, pero masarap, naglilingkod tayo sa Diyos. Amen po ba? Bilisan ko na to, Ate Emil. Patayin po ng video natin, mag-usap po yan, kakatulong na mamaya. Ano lang po yan, 5 minutes video. Sige po, atin ang panoorin yung video. Nagkasuhan na.